Okay, so magandang gabi sa inyong lahat and welcome back dito sa ating panibagong video sa atin pong usapang negosyo, usapang RTL at agribusiness. Ayan, ang kasama nyo pa rin po ay walang iba kundi si Anthony, ang palagian nyo pong nakasama dito sa mga usapang negosyo sa ating mga talakayan dito, no, sa ating bahaginan ng ating mga karanasan, no. So guys, ngayong gabing ito ay pag-uusapan naman natin paano magsimula ng pag-aalaga ng RTL chicken. So may mga katanungan po tayong sasagutin and hopefully ito pong mga katanungan na ito ay masagot natin ng ayos at nang sa ganun po ay maintindihan din nung ating mga viewers at mga listeners, no. So nagtatanong po kasi yung iba nung mga tanong na to para mas malinawan sila kung paano sila magsisimula ng negosyo. At syempre, maraming salamat muna sa lahat ng mga OFWs na nagko-comment sa atin at sumusuporta sa atin pong talakayan dito sa ating mga sharings, no. So, doon po sa mga nagsi-share din ng kanilang mga experience, maraming salamat po kasi sabi ko nga dito sa ating mga videos na ina-upload, hindi po tayo expert. Tayo po ay nagsi-share ng mga experience natin at yun pong mga experience natin na yun ang pinagkukuhanan natin ng knowledge, no, ng ating kaalaman dun sa ating mga ibinabahagi dito, no. So hindi po tayo nagki-claim na tayo ay magaling, no. Tayo po ay walang alam nung nagsimula at tayo rin po ay nag-aaral along the way at yan po yung isinishare natin. Ina-apply po namin yung pinag-aaralan natin tapos kung ano pong resulta, yan po yung isinishare natin sa inyo. So yan, so last week po, last time pala, 3 days ago, ang atin pong pinag-usapan ay kung ikaw ay isang OFW, maganda bang negosyo yung RTL business para sa iyo, no? So, sa tingin ko sa aking karanasan, no, unang-una ay napakaganda nitong negosyo na to kasi lalo na kung ikaw ay katulad ko na pwedeng mong i-manage yung negosyo mo kahit na ikaw ay nasa abroad, no. So, ako nandito ako sa United Kingdom, ang aking business ay nasa Pilipinas, no, at itong business na ito minamanage ko dito. Ako nagmamanage ng finances, ako nagmamanage ng marketing, half and half, no, yung marketing ako din po nagmamanage digitally sa Facebook. Yan. So yung sa mga kaibigan ko via Messenger, yan kami, ako na rin ang nag-marketing. Ang nangyayari na lang po doon sa farm is yung logistics, no, yung delivery, yung packing, yung weighing, yung pagpapakain ng mga manok at saka kung ano-anong mga physical na trabaho na hindi ko kayang gawin, no. So, pwedeng-pwede pong simulan ang negosyo na to kahit ikaw ay nasa abroad. Actually, ito pong negosyo na ito ay napakagandang simulan habang ikaw ay nasa abroad kasi pag nasa abroad ka ay nabibuild up mo yung iyong finances, no, yung iyong puhunan. Pag nasa Pilipinas kasi ikaw, pag nandun na tayo sa Pilipinas, nauubos na yung ating pera pero hindi natin napapakinabangan ng ayos, hindi natin na-maximize yung potential na pagkakagastusan ng ating pera. Kasi minsan may lumalapit sa atin, may nangungutang, may humihinging tulong at kung ano-ano pa. So kung ikaw ay nandito sa abroad, mapapaglaanan mo na ng pera, mabibigyan mo na ng konting overtime tapos paglaanan mo itong klaseng negosyo na to. Tapos eventually pag umuwi ka, meron ka ng business na generating income every day, no. So ngayon, ang tanong ng ibang mga OFW na kasama natin at yung iba na nagme-message sa atin saka nagko-comment sa atin sa YouTube ay paano daw ba magsimula ng pag-aalaga ng RTL chicken? Paano? So may 5 katanungan dito na sasagutin natin dito sa topic na to kung paano. Sa ibang mga series ng ating usapang ito, pag-uusapan natin yung iba pang mga technical at saka mga preparations na kailangan natin gawin sa pagsisimula. Pero this time, pag-usapan muna natin yung 5 mga questions na ibahagi sa atin. So unang-unang tanong is kailangan ba
maraming alam sa pagmamanukan. So ang tanong is, kailangan ba daw na maraming alam sa pagmamanukan bago makapagsimula sa RTL business? No, so ang sagot ko po diyan talagang hindi naman, no. So ako po nagsimula ako, zero knowledge po talaga ako sa RTL business. Bakit? Ang akin po kasing alam ay ng konti at nakapag-aral din ng konti, pinag-aralan ko ng konti din is yung pagbababuyan, kasi nagsimula po ako ng negosyo ay piggery, no, kasi bago po nagkaroon ng African swine flu fever, o pandemic dun sa area namin bago nagka-ASF, ay babuyan yung aking pinag-aaralan. Hindi po ako nakaisip na magmanukan. So wala po akong idea kung paano magmanukan. So habang tumatagal po, kasi nung nagkaroon ng nung namatay lahat ng baboy namin, nung na-dispose na namin yung ibang mga baboy, so wala na kaming baboy sa piggery. Ang nangyari po ay yung aking kasama sa paghahanap buhay ay nawalan ng trabaho. So si Ate Charlotte ay nawalan siya ng trabaho. So kasi wala na kaming baboy. Nakikita ko siya na hindi masyado happy, no? Parang nalulungkot siya, mag-isa lang siya sa bahay pag umalis na yung mga anak at saka yung kanya asawa nagtrabaho. So parang naisip ko, bakit hindi kami maghanap ng ibang paraan ng negosyo, no? So ibang negosyo naman habang wala pang piggery, habang wala pang baboy, no? So ngayon, sa re-research ko, tingin-tingin ko kung paano at ano yung pwedeng gawin, nakita ko po yung RTL business, yung mga paitloging mga manok. So, ang ginawa ko po for the whole week ay nag-research ako. Nag-aral ako sa YouTube. Ang YouTube po kasi ay yan yung tinatawag natin na University of YouTube. Nandyan po lahat ang pwedeng maging sagot sa inyong mga katanungan. I-search nyo lang. Tapos internet, the whole World Wide Web, sabi nga nila, ay napaka-rich ng information. So ako po, wala talaga akong kaalam-alam sa pagmamanukan, pero konting aral, isang linggo, tapos nagdesisyon po ako na mag-RTL kami at magmamanukan. So noong nakapagdesisyon na ako, tuloy-tuloy po yung pag-aaral. So mula nung nakapagdesisyon na ako hanggang sa dumating yung mga manok, inisip ko na kung paano mag-prepare ng manukan, ano yung mga cages na kailangan, ano mga pakain ang kailangan, ilang grams ang dapat ipakain, anong mga gamot ang dapat ipainom, at kung ano-ano pa pong mga yan. So pag-usapan natin yan sa ating mga susunod na video. So hindi po kailangan maraming alam, pero at least kahit paano willing po kayong matuto doon sa inyong negosyo na pinapasok. Kasi pag hindi nyo pinag-aralan, malulugi po kayo. Ikalawang tanong is, kailangan ba malaki puhunan? Kailangan ba maraming pera at malaki ba puhunan? So dito po sa RTL business, hindi siya mura, no? Pero hindi din po sobrang mahal, no? Kung maliit lang pong RTL negosyo ang gusto nyong pasukin, 48 heads, 96 heads, yung mga ganun po, no? So kung less than 200, hindi naman po siya masyado malaki puhunan. Siyempre, pagka gagastos kayo sa manok, gagastos kayo sa cage, gagastos kayo sa pakain, yan naman pong pakain ay 1 buwan lamang. So pagkatapos ng 1 buwan, actually less than naman nga, kasi magsisimula na yung mga itlog mga 18-19 weeks. Tapos kayo po ay pwede nang makabenta ng itlog, tapos yung mga pinagbibentahan, yan na po yung gastos nyo every month, no? At eventually pagka yung natitira diyan, yan yung pinakantubo ninyo sa inyong gastos. Less yung inyong pinuhunan pambili ng itlog. Anyway, pag-usapan natin yan. So hindi po maliit ang puhunan, pero hindi din po kalakihan, no? So depende po yan sa dami ng RTL chicken na gusto nyong puhunanin, alagaan. So medyo malaki ang puhunan pag marami, mas lesser yung puhunan kung kukunti lang, no? So po,
Kailangan ba ng malaking lugar o malayo sa kabahayan? Kailangan ba ng farm na malaki? So ako po, maliit lang yung farm namin. No? Yung aming farm ay wala pang 1,600 square meters lang po yung aking farm. No? So hindi siya ganong kalakihan. No? Dating may piggery na nakatayo, tapos nagpatayo po ulit ako ng poultry. Tapos yun yung land area namin. Hindi po kailangan na malaki. Kailangan ba malayo sa kabahayan? Yung area ko po ay hindi malayong malayo sa kabahayan, pero medyo nakaagwat ng konti doon sa mga bahay, no? Mga siguro 200 meters away yung akin doon sa kabahayan, o 500 meters away, mga ganun po. So hindi kailangan na malaking-malaki, at kung maiilayo nyo ng konti sa kabahayan, mas maganda. Kasi unang-una po ay siyempre yung ating mga, hindi natin maiwasan kahit may bagong technology na po ngayon ng pagkain na hindi na umaamoy, hindi pa rin natin maiwasan na meron minsan na pagkakataon na medyo may amoy, pero hindi naman po ito katulad nung dati na sobra talagang amoy nung yung wala pang mga feeds na merong halo ng pangtanggal ng amoy, no? So ngayon po basta malinis ang inyong poultry, tapos inyo pong inaalagaan na maayos ang inyong mga manok, hindi nagbabasa-basa ang mga ipot at nadadakot po agad, at nalilinis po na maayos, hindi na po yan masyado umaamoy, no? At hindi masyado nilalangaw. Siyempre, yung mga langaw na yan ay meron pong mga insecticide na organic na ngayon na mabisang pamatay ng mga langaw at na mga yung mga uod ng langaw na sumasama sa ipot, no? So syempre pag nadapuan ng langaw ang ipot, magkakaroon ng mga uod yan, madali po yan patayin pagka meron po tayong mga organic na insecticides, no? So ano ang pakain? Syempre RTL po yung ating pinapakain. Itong mga manok natin ay ang pakain po nito syempre ay feeds, no? So mga pangmanok na feeds, no? So ito po yung mga concentrated na mga pagkain, yung mga nakahalo ng mga pagkain na may mga kumpleto bitamina na para mas lumaki yung mga itlog, para mas matulungan sila na ang mga manok na mangitlog na mas marami at mas malalaki, no? So yun po ang pakain. Ano yung pakain niyan? Syempre pwede kung hindi po pwede yung mga katulad ng backyard na mga manok natin na native na kung ano-ano lang papakain natin. Dito po ay para mangitlog, kailangan layer feeds yung papakain natin, no? Sa buong panahon ng pag-aalaga natin, mapera dun sa 2 weeks na grower, no? Pag dumating sa inyo, growers for 2 weeks, and then layers na po hanggang ating ikal na yung mga manok. So ang huli pong tanong is ano ang mga gamot na kailangan? So hindi po maraming gamot ang kailangan nyo dito, no? So wala po masyadong gamot. Karamihan po dito ay vitamins and minerals, no? So ang atin pong mga manok ay lagi po yung kailangang maraming vitamina at minerals. So meron po tayong mga supplements na ibinibigay hindi lamang galing sa pagkain kundi galing din sa mga iniinom, no? So binibigyan po natin sila ng vitamins and minerals doon po sa ating mga painom sa amin pong poultry every other day, no? Oo nga. So 3 times a week po, minsan 4 times a week kami nagpapainom ng vitamins, no. Minsan po ang mga manok ay nagkakasakit, sinisipon, nananamlay, kapagka may mga halak na ganyan, so nagpapainom po tayo ng antibiotics kapagka po kailangang painumin. So ganun din po ay para maiwasan ang mga yan, nagfa-flushing po tayo, bacterial flushing. So itong flushing na to ay para maiwasan ang pagkakasakit ng mga manok. At sumunod po diyan, syempre nagpupurga din po tayo ng mga manok kasi yung mga manok po natin nagkakaroon din po yan ng bulate o nagdi-deworming po tayo
para mas ganadong kumain ng ating mga manok, mas na-absorb nila yung sustansya ng mga pagkain at inumin nila. And sa huli, ang resulta po niyan ay magandang production ng mga itlog. At kung maganda ang production ng mga itlog, syempre maganda po ang ating kikitain sa atin pong RTL business. So, yun guys, ganun lang. Yun lang po ang paraan ng pagsisimula. Hopefully itong inyong mga katanungan na ito ay nasagot natin ng madalian. At kung meron pa po kayong mga tanong, wag po kayong hesitate na mag-comment o mag-message sa akin, o kaya ay bisitahin nyo din yung ating Sandugo TV Usapang Agri Negosyo, no? Yung agri vlog natin. So puntahan nyo din po at nag-upload din po tayo doon ng mga videos. At kung may message po kayo, doon nyo po i-message sa akin para mas madali ko po kayong masagot. No po, maraming salamat, God bless, and see you all sa susunod na video. Sana po nakatulong ako. Bye-bye!